Cheers for the successful opening ng new branch ng The Samis! Anunsyo ni Irene habang hawak ang wine glass na merong lamang red wine. Gumaya naman sa kanya ang asawa na si Peter. At ang dalawang anak na sina Althea na siyang bunso at Zyril ang panganay. Narinig ang kalansingan ng wine glass sa may dining area ng mansyon. At sabay-sabay silang uminom sa kanya-kanya mga baso. Hindi naman magiging posible yon kung wala ang matalino nating anak, Irene. This should also celebrate our daughter, Althea, the CEO of the Samis. One of the best sangyup houses in the province. So let's have a toast for Althea. Tinaas ni Peter ang wine glass. Nako, Daddy, wala po yun. Ginawa ko lang po yung best ko para sa ikagaganda ng family business natin. Hindi ko rin po yun magagawa kung walang suporta mula sa inyo. At syempre sa aking mahal na ate. Ipinatong ni Althea ang ulo sa balikat ni Zyril. Nakatabi niyang kumakain. Sus, dinamay mo pa ako. Huwag ka na ngang pa-humble. Naging successful ang opening ng new branch dahil matalino ka at masipag. Proud na proud ako sa'yo. Tugon ni Zyril. Napangiti na lang si Althea sa sinabi nito. Nawala lang ang ngiti nila nang muling magsalita si Irene. Mabuti pa ang bunsong kapatid mo, Zyril. Sa murang edad na patunayan na may magagawa siya sa buhay. Ikaw itong panganay pero wala pa ring nararating. Nagsasayang ka lang ng oras dyan sa pagpipinta mo na wala namang pinatutunguhan. Irene, stop that. Nasa harap tayo ng pagkain. Saad ni Peter kasabay ng pagpisil sa kamay ng asawa na nasa ilalim ng lamesa. Bakit? May mali ba ako nasabi? Totoo naman, Peter. Nag-aaral pa lang ang dalawang ito. Halata naman kung sino magkakaroon ng magandang kinabukasan. Itong si Althea panay matataas ang grades. Top 1 sa klase nila palagi. Gumraduate ng magna cum laude sa kursong Business Administration. At ngayon nagpapalago ng negosyo natin. Samantalang itong si Zyril, na panganay, puro bagsak ang marka. Mabutit nakagraduate ng koleyo sa walang kwentang fine arts na yan. Hindi ba't nagsasabi naman ako ng totoo? Nilingon ni Althea ang ate niya at nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Hinawakan niya ang kamay ni Zyril at napatingin sa kanya ang kapatid. Binigyan ni Zyril ng assurance smile si Althea na okay lang siya. Ngunit alam nito na nasasaktan ng ate niya. Mommy, wag naman po kayo magsalita ng ganyan kay ate. Suportahan na lang natin siya. Naniniwala ako na balang araw, magkakaroon siya ng sarili niyang museum na makikilala worldwide. Sana nga, para naman may maging pakinabang siya. Tapos na po akong kumain. Magpapahinga na po ako, Mommy, Daddy. Binaba ni Zyril ang mga kubyertos na hawak at saka na siya tumayo at umalis. Nag-aalala ang mga mata ni Althea na sinundan ng tingin ng kapatid. Siya, si Althea Fibonaccio. 25 years old. Siya ang CEO ng The Samis, ang samgyup business ng pamilya niya na 3 taon na rin simula nang maitayo. Malapit siya sa kapatid na babae. Ngunit lumaki sila sa tahanan na palaging naikukumpara sila sa isa't isa. Dahil siya, likas na matalino. Si Zyril, mahina ang ulo, ngunit magaling pagdating sa arts. Mahaba ang itim na buhok ni Althea, maputi at makinis ang kanyang balat, at petite siya. Nang matapos makakain, at makapag-night routine, kumatok siya sa kwarto ni Zyril, at agad siya nitong pinapasok. Ate, pagpasensyahan mo na si Mommy sa nasabi niya sa'yo. Hayaan mo, kakausapin ko na lang siya. Hayaan mo na, Althea. Hindi na kailangan. Sanay na ako kay Mommy. Bata pa lang tayo, gano'n na siya. Basta I'm happy for you, Thea. Naupo si Zyril sa kama at sumandal sa headboard. Bahagya niyang hinila si Althea upang humiga sa hita niya. Sinimulan ni Zyril na suklayin ang buhok ng kapatid gamit ang daliri. Huwag mo nang masyadong isipin yon.
Kamusta naman ba kayo ni Jacob, ha? Yung dala mong bouquet ng red roses. Sigurado akong hindi galing sa mga empleyado mo kagaya ng sabi mo kina Mommy. Galing yun kay Jacob, no? Ang tinutukoy ni Zairiel ay ang secret boyfriend ni Althea na tanging ate niya lang ang nakakaalam. Oo, ate. Nakita kami sa parking lot. Mabuti na lang wala nakakita sa amin. Napaka-sweet niya. Sana siya na yung mapangasawa ko at maging ama ng mga anak namin. Alam mo na masuntok sa buwan niya sinasabi mo. Kahit na, pangarap lang naman eh. Tsaka malaya naman akong gawin yun kasi nangangarap lang ako. Ate, wag mo na ipagkait sa akin yun. Bakit ba kasi wala kang lakas na loob na ipakilala siya sa magulang natin? Paborito ka namang anak, kaya baka maintindihan nila. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni na Mommy at Daddy? Dati, they are rooting for me. Kaya nga nila ako pinag-aral ng business administration para ipamana sa akin yung negosyo natin. At umaasa sila na habang buhay ko yung patatakbuhin. Ayaw nila mag-asawa ako dahil natatakot sila na iwanan ko sila pag nangyari yon. Umuoo na lang ako sa mga gusto nila. Kahit yung totoo napapagod din ako. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Zairiel. Pasensya ka na, Althea, ha? Ako ang panganay pero wala akong magawa para maging masaya ka. Sana, ako na lang ang nabiyayaan ng talino para ako na ang sumalo sa lahat ng responsibilidad mo. Bumangon si Althea at humarap sa kanyang ate. Ang mahalaga sa akin nandito ka para maging kakampi ko. Yun lang, sapat na yun sa akin. Ang sweet naman. Halika nga dito. Niyakap ni Zairiel si Althea. At masaya naman si Althea na kahit papaano may napagsasabihan siya ng sikreto niya. Bukod sa pagiging kapatid, tinuring na rin ni Althea na best friend ng kanyang ate. Ito ang dahilan kung ba't kinakaya niya ang lahat. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Althea upang tumapos ng mga naiwan niyang trabaho sa office. Come in! Saad niya na makarinig ng katok mula sa pinto ng opisina. Bumukas ang pinto at nakita ang isang staff na babae. May naghahanap po sa inyo. Gusto na po kayo makausap. Papasukin mo na lang dito, Regine. Salamat. Sinarado ni Regine ang pinto at maya-maya bumukas ulit yon. At pumasok ang isang matangkad na binata. Masyado ka na stress dyan, babe. Pahinga ka muna. Nanlaki ang mga mata ni Althea nang pag-angat niya ng tingin. Nakita niya si Jacob Estrada, 26 years old, moreno, at bumagay dito ang textured crop na bago nitong haircut. Babe, anong ginagawa mo dito? Agad siyang tumayo upang ilak ang pinto at saka siya humarap sa nobyo. Hinawakan ni Jacob ang bewang ng dalaga at nagtanim ng mabilis na halik sa labi ng babae. Relax, babe. Sabi ko sa kanila food critic ako. Kahit na. Alam mo naman baka makita ka dito ng parents ko. Magagalit sila sa atin at baka paghiwalay nila tayo. Shh! I won't stay here that long. I just want to see you. Miss na miss kita, babe. Niyakap ni Jacob ang dalaga. Saka isinubsob ang mukha sa leeg nito upang amuyin si Althea. Okay, just a few minutes lang ha. Marami pa akong gagawin. Tumayo ng tuwid si Jacob. Saka sila naupo sa sofa at nasa loob ng opisina. I can't wait to marry you, babe. I hope one day we can go to the public without the fear of being caught. Gustong-gusto ko na ipagsigawan sa mundo kung gaano ako swerte na ikaw ang girlfriend ko at ikaw magiging asawa ko. Ako rin, babe. Pero alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? I know. I'm just saying. Hinalikan ni Jacob ang likod ng kamay ni Althea. Umakyat ang halik na yun patungo sa mga braso ni Althea hanggang sa makarating yun sa balikat at leeg. Napapikit si Althea habang dinadama ang masusuyong halik ng binata sa kanya. Para sa kanya, yun ang pinakamasarap na pakiramdam. Dahil ang mga halik na yon, tila nagsasabi sa katawan niya kung gaano niya kamahal si Jacob. Nang makarating ang mga labi ni Jacob sa labi ni Althea, naglaban sila ng halik. Napahawak si Althea sa batok ng lalaki. Habang unti-unting binubuksan ni Jacob ang botones ng suot ni Althea. Hindi rin nagtagal, nag-isa sila. Mabuti na lang soundproof ang opisina ni Althea. I love you so much, Thea. I will never love another woman again, except you.
Saad ni Jacob nang matapos sila at sa kanya hinalikan ng noo ni Thea. Kinahapunan, matapos ang trabaho, malawak ang ngiti ni Althea na umuwi sa mansyon. Hindi niya pa rin makalimutan ang nangyari sa kanila ni Jacob sa opisina niya. Nang makapasok sa front door, nangunot ang noo niya nang makita sa sala ng mansyon si Zyril na umiiyak habang nakatayo at nakaharap sa mga magulang nila na nakaupo sa sofa. Ano nangyayari, ate? Ano nangyayari dito? Bakit siya umiiyak? Lumapit si Althea sa kapatid at sa kanya hinawakan na magkabilang balikat nito. Althea, umakyat ka sa taas. May pinag-uusapan lang kami nitong kapatid mo. No, Mommy. Hindi ako aalis hanggat yung sinasabi ko ba't siya umiiyak. May karapatan naman ako malaman. Kapatid ko yan. Althea, makinig ka na lang kay Mommy. Pakiusap ni Zyril sa gitna ng pagikbi nito. Ano bang nangyayari, Daddy? Sabihin mo naman, sinaktan niyo ba si ate? Hindi niya maitago ang inis sa boses niya. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang makitang umiiyak ang kapatid. Ikakasal ang kapatid mo, Althea. We arranged a marriage for her and the son of our business partners. Mas matutulungan nila ang business natin na lumago at makahanap ng mas maraming investors. Tugon ni Peter. What? Tinanong niyo ba muna siya kung ano nararamdaman niya? Kami ang magdedesisyon para sa inyo, Althea. We know what's the best for the both of you. Para rin ito sa kinabukasan ni Zyril. Hindi makapaniwala si Althea sa mga narinig niya. Niyakap niya ang kapatid habang umiiyak pa rin ito sa dibdib niya. Kanino siya ikakasal? Althea, please, umakyat ka na lang sa kwarto mo. Kanino? Sa anak ng mga Estrada, kay Jacob. Tugon ni Peter. Tila ba tumigil ang mundo ni Althea nang marinig ang pangalan na yon? Ayaw niyang maniwala. Gusto niyang pilitin ng mga magulang na sabihin ng mga ito nagkamali lang sila ng sinabi. Ang pinakamamahal niyang lalaki, nakatakdang ikasal sa ibang babae, at ang mas masaklap, sa kapatid pa niya. Nang gabing yon, nalunod ang una ni Althea sa luha. Sobrang sikip ng kanyang dibdib at halos hindi siya makahinga sa sakit na nararamdaman. Kinabukasan bigla na lang tumawag si Jacob para imbitahan siya sa isang dinner date. Inaasahan ni Althea na sasabihin ni Jacob ang tungkol sa arranged marriage, ngunit pagdating nila sa restaurant tahimik lang ito. Anong meron? Ba't bigla ka nagaya na kumain tayo sa labas? Seryoso ang tanong ni Althea habang nakatingin kay Jacob. Nothing, babe. Dapat ba kapag magde-date kailangan may selebrasyon? Gusto lang kita i-date. Tagal na rin simula ng huli nating dinner. Saka bakit ba seryoso mo masyado ngayon? Ayaw mo ba dito? Gusto mo lumipat na lang tayo? You're marrying my sister. Putol ni Althea sa pagsasalita ni Jacob. Bumaba ang tingin ng binata. Inaasahan na niya mababanggit yun ni Althea, ngunit hindi pa rin siya handa para pag-usapan ng tungkol doon. I can't stop it, babe. I'll do everything for us. Sasabihin ko sa parents ko na may relasyon talaga tayo. Haharap ako sa magulang mo. At ipaglalaban kita. Nangilid ang luha ni Althea habang umiiling. You can't. We can't stop this, Jacob. Hinawakan ni Jacob ang kamay ni Althea na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Babe, trust me, I have plans. We can't stop this, Jacob. Are you breaking up with me? Napatingin si Thea sa nagsusumamong mga mata. That's the best that we can do. Tanggapin na lang natin na hindi tayo mag-end up together. I'm not born to marry you. I'm just born to love you. Ayoko ma-disappoint si na mommy sa akin. Inaasahan nila ako. Pero paano tayo? Babe naman. We've been together for 3 years. Ngayon ka pa bibitaw? Tinanggal ni Althea ang kamay mula sa pagkakahawak ni Jacob. Tumayo siya at tinignan lang siya ng binata. Let's just accept our fate, Jake. Thank you for 3 years of loving me. Natutop ni Althea ang bibig at akmang aalis na nang mabilis na hinablot ni Jacob ang kamay niya kaya napaharap siya dito. Wait, pwede bang kahit ngayong gabi lang, hayaan mo ako makasama ka. I respect your decision. But please, let me be with you tonight.
Pumayag si Althea at kumain sila ng dinner. Pagkatapos nagpunta sila sa kondo ng lalaki at doon ay pinagsaluhan ang huling gabi ng pagsasama nila. Wala silang sinayang na oras at para kay Althea, yun ang pinakamasayang gabi ng buhay niya. Ngunit yun din ang pinakamasakit dahil yun na ang huli. Matapos ang gabing yun, hindi na sila muling nagkita. Nagsimula na ang paghahanda para sa magaganap na kasalan na inabot lang ng 2 linggo dahil matagal na pala yung pinagplanuhan ng dalawang pamilya. Sa wakas, dumating ang araw ng kasal ni Zyrel. Sa kwarto kung saan inaayusan si Zyrel, pumasok si Althea at pinagmasdan ng ate niya na nakaharap sa salamin. Ang ganda mo ate, bagay na bagay sa'yo. Pilit siyang ngumiti. I'm sorry, Thea. Nakailang sorry ka na ate. Lampas na siguro 100. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tanggap ko na at okay lang ako. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako kina mommy. Kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Tumayo si Zyrel upang harapin ang kapatid. Sure ka na ba dito? May oras pa tayo, Althea. We can still stop this wedding. Umiling siya. I know it's for the better. Basta ipangako mo sa akin na aalagaan mo si Jacob para sa akin. Hinawakan ni Zyrel ang kamay ng kapatid. Pangako yan. At huwag kang mag-alala, wala akong nararamdaman para sa kanya. Ginagalang ko ang pinagsamahan niyo. Gagawin ko lang to para sa ikatatahimik ni ng mama at daddy. Niyakap ni Zyrel ang kapatid. Gumanti naman ang yakap si Althea. Nang maghiwalay sila, bigla na lamang naduwal si Althea. Kaya agad siyang hinawakan ni Zyrel sa balikat. Thea, okay ka lang ba? Oo, medyo masama lang pakiramdam ko. Uuwi na muna ako sa condo, hindi na ako attend ang wedding. Ikaw na bahala magpalusot kina mami at daddy ha. Hindi ko talaga kaya makita kayong ikasal. I understand. Ako nang bahala, magpahinga ka na lang. Nang makapagpaalam sa isa't isa, umuwi na nga si Althea sa condo niya. Doon siya nagsuka na nagsuka at pakiramdam niya nahihilo siya kaya humiga muna siya ng kama. Hindi niya na lang sinasabi kay Zyrel. Ngunit ganun ang naramdaman niya ng mga nakaraang araw. Pinakain ba akong panis? Tanong niya sa sarili habang nakahiga. Isang idea ang sumagi sa isip niya habang nakatulala sa kisame. Ayaw niyang isipin ang posibilidad, ngunit gusto niyang makumpirma. Kahit na masama ang pakiramdam, nag-taxi siya patungo sa pinakamalapit na drugstore at bumili ng pregnancy test kit. Pagdating sa kondo, agad niya yung ginamit sa banyo. Please be negative. Please be negative. Paulit-ulit na bulong niya habang nakatakip ang kamay sa resulta ng test. Pagbukas niya ng nanginginig na kamay, nanlambot ang tuhod niya na makita ang resulta. Positive. Buntis siya. Hindi pwede to. Napaupo siya sa tiles ng banyo. Hindi niya alam ang gagawin. Kinuha niya ang phone sa bulsa ngunit pinatay rin yun agad na akmang tatawagan niya si Zyrel. Ayaw niyang ipaalam yun kahit kanino, kahit kay Jacob. Nang matapos ang kasal, ilang araw ang lumipas, pumunta si Althea sa mansyon. Naabutan niya sina Jacob at Zyrel sa loob ng mansyon habang may inaasikaso. Lumabas din ang mga ito habang ang driver nila nagsasakay ng gamit sa van. Oh, nandito na pala ang kapatid mo. Tamang-tama at makakapagpaalam ka. Saad ni Irene na unang nakapansin kay Althea. Sabay na humarap sina Zyrel at Jacob sa dalaga. Pilit siyang umiti. Nang magtama ang mga mata nila ni Jacob, pinanatili niya ang pagiging malamig sa mga ito. Congratulations ha, sorry at di ako naka-attend sa kasal niyo. Thea, aalis na ako. Sa kanila na ako titira. Wika ni Zyrel. Tumango si Althea. Mag-ingat kayo ate. Niyakap ni Althea ang kanyang kapatid. Ngunit na akmang yayakap din si Jacob, agad siyang umiwas. Nagpunta siya sa tabi ng mga magulang. Nang makapagpaalam si Jacob at Zyrel, sumakay na ang mga ito sa van. Ngunit sa may bintana nakatingin si Althea kay Jacob na nakamasi din sa kanya. Sa isip niya nagpapaalam siya dito at humihingi ng tawad kung kailangan niyang itago ang anak na nasa sinapupunan niya. Halika na sa loob anak, kumain ka na ba? Nagpaluto na ako ng agahan. Wika ni Irene.
Bago pa man makapasok sina Peter at Irene sa loob, nagsalita na si Althea. Hindi na po, Mommy. May gusto po sana ako sabihin sa inyo. Doon nagkatinginan ang mag-asawa. Napagdesisyonan ko na pong pumunta muna sa Amerika at tumira doon ng 1 taon. Mamimiss ko po kasi si ate at hanggat dito po ako, maalala ko siya. Isa pa, gusto ko rin po muna magbakasyon. Ipapaasikaso ko na muna ang dasami sa mga managers natin. Okay lang po ba yun? Abay, oo naman, Althea. Umapayag kami basta tatawag ka. Thank you, Mommy. Kagaya ng plano ni Althea, agad siyang lumipad papuntang Amerika. Iniwan muna ang dasami sa mga magulang katulong ang mga managers ng branches nila. Sa Amerika, bumili siya ng maliit na apartment para sa kanya at sa magiging anak. Nag-hire din siya ng katulong upang may kasama siya sa apartment hanggang sa dumating ang araw ng panganganak niya. Nagsilang siya ng isang batang lalaki. Ano po ipapangalan niyo sa kanya, ma'am? Tanong ni Lily, ang katulong niya na nagbabantay sa isang hospital room kung nasan siya. Lander Fibonaccio. Nakangiting tugon ni Althea habang mahimbing na natutulog ang anak na nasa tabi niya. Pinatapos muna ni Althea ang 3 buwan simula na makapanganak siya bago siya tuluyang magdesisyong umuwi sa Pilipinas. It's been a year, Althea. I'm sure that Jacob already forgot about you. No one knows that you gave birth, and that should remain that way. Uwi ka ng Pilipinas para magtrabaho. Walang dapat makaalam na nagkaroon ka ng anak kay Jacob, lalo na ang mga magulang mo. You can be a good mother to Lander at the same time. A responsible daughter to your parents. Saad niya sa isip, habang unti-unti nang lumilipad ang eroplano. Nang maglanding sila sa airport ng Pilipinas, bumaba siya kasama si Lily na may dala ng mga bagahe nila. Si Lander naman karga niya sa mga braso. Naisip niya dumiretso sa old condo unit niya, ngunit may posibilidad na magpunta ron ng mga magulang, kaya bumili siya ng bagong unit sa ibang lugar. Nang makarating sa bagong kondo, inayos ni Lily ang mga gamit nila habang si Althea pinatulog ang anak sa kwarto. Welcome to the Philippines, Lander. Hinalikan niya ang noo ng sanggol. Kinuha niya ang cellphone sa loob ng bag at agad-dinaya lang numero na matagal niya nang hindi natatawagan o napapadala ng mensahe. 3 ring, sumagot agad ang nagmamay-ari ng numero. Hello, buti napatawag ka. Akala ko nagpalit ka na ng number eh. Tipid na napangiti si Althea nang marinig ang nagtatampong boses ng kanyang ate sa kabilang linya. Hello ate, nakauwi na ako ng Pilipinas. Pwede ba tayo magkita? Sure naman. Maghahanda lang ako. Message mo na lang sa akin saan tayo magkikita. See you, Thea. I miss you so much. Binaba ni Althea ang tawag. Agad naghanap ng pwedeng spot. Napili niya ang malapit na tea shop at doon sila makikita ni Zyril. Lalo kang pumuti, Thea. Kakaiba ang hangin sa Amerika, no? Ang daya mo talaga. Hindi mo man lang ako in-inform na aalis ka ng bansa. Kung di pa ako nagtanong kina Mama at Daddy, aakalain kong missing person ka na. Kamusta ka naman doon? Stress ka ba? Tumaba ka. Tsaka bakit parang haggard na haggard ka naman? Kinuha ni Zyril ang isang tasa ng tsaa na in-order niya at sumimsim doon. Paano hindi ako tataba? Ikaliwat kanan ng restaurant na nakikita ko sa Amerika. At saka natuto rin kasi ako mag-bar doon kaya madalas akong puyat. At saka hindi pa ako nakakapagpahinga galing biyahe. Kaya ganito ang itsura ko. Ikaw, pumayat ka. Blooming na blooming ka rin. Kamusta naman married life? Okay lang ba magkwento ako sa'yo? Oo naman. Ba't naman hindi? You know, my husband is your ex-boyfriend. Bahagyang natawa si Althea nang marinig yon. Ate naman, it's been a year. Hindi na ako affected kung pag-uusapan natin siya. Okay, so sa loob ng 1 year naming pagiging mag-asawa, nalaman ko na kung ano nagustuhan mo sa kanya nun. Hindi ko yan expect na sobrang gentleman niya, maasikaso, caring, tsaka napakabait niyang tao. He gives me flowers during special occasions, and sometimes he takes me on a date. I could say that this year is one of the best years of my life, Thea. Jacob is such a nice husband.
Tipid siyang ngumiti bago sumimsim ng tsaa. Habang naririnig yon, hindi niya maiwasang mainggit. Siya dapat yon. Siya dapat ang babaeng nakakaranas ng lahat ng pagmamahal ni Jacob. You're right, ate. He is a good guy. Masaya ako para sa inyong dalawa. May anak na ba kayo? Wala pa. Hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol doon. Kasi masyado siyang busy sa work. Ako naman busy sa pagpaplano na magiging museum ko. Wow, ate, totoo? Magkakaroon ka ng museum mo? Hindi maitago ni Thea ang saya nang marinig ang sinabi ni Zyril. Mga bata pa lang sila, pangarap na yon ng ate niya. Kaya ngayong nalaman ni Althea na matutupad na ang pangarap ng kapatid niya, excited din siya para dito. Nagpaplano pa lang naman ako. For now, nagfo-focus ako sa paintings na pwede kong i-display sa museum at ibenta. Nag-iisip pa rin ako ng pangalan eh. Tamang-tama at nandito ka na, tulungan mo ko. Nang matapos nilang ubusin ng tsaa, nagkayayaan silang mag-shopping. Hanggang sa mall. Hindi sila naubusan ng kwento sa isa't isa. Na-miss yun ni Thea. Ang pagbabonding nila ni Zyril. Masaya siya na kasama niya ulit ang kapatid. Nang matapos sila, nagkanya-kanya na silang daan. Sa labas ng mall, nagtitipas si Althea sa phone. Handa na sanang mag-book ng sasakyan sa isang online app nang biglang may tumigil na itim na kotse sa harapan niya. Althea, is that you? Nang mag-angat ng tingin ng dalaga, napaawang ang labi niya nang makitang nasa driver's seat si Jacob. Ang puso niya, napakabilis ng tibok. Nang magtama ang kanilang paningin, nakadama siya ng pamilyar na pakiramdam na akala niya nakalimutan na ng katawan niya. Jacob! Nahihirapan pa siyang banggitin ang pangalan ng lalaki, ngunit mabuti na sabi niya yon. Bumaba ng sasakyan si Jacob. At nang magkaharap sila, naamoy ni Althea ang signature scent nito. Miss na miss niya yon. Long time no see. Kailan ka pa umuwi galing Amerika? You've changed a lot. Ngayon lang. Saan ka nakatira? Nagpalit ka ba ng number mo? Sa condo ko. And no, I did not change my number. Natahimik sila pareho matapos nun. Ngunit kalauna nagsalitang muli si Jacob. Ikaw ba? Nagbago ka na ba? Anong ibig mong sabihin? Do you have a boyfriend? Like, new boyfriend? Wala. Alam mo naman siguro kung bakit. My feelings never changed, Thea. Months and years changed, but never my heart. I'm still into you. Akala ko, kapag dinivert ko ang atensyon ko kay Zyril, magbabago ang nararamdaman ko pero hindi pala. She's nice. Pero kahit anong gawin ko, hanggang pagiging kaibigan lang ang kaya ko ibigay sa kanya kasi mahal pa rin kita. Umiwas ng tingin si Althea. Hindi niya inaasahan na maririnig niya yun mula kay Jacob matapos ang isang taon. May sasabihin pa sana si Jacob nang sabay silang mapalingon sa front door ng mall. Jacob! Patulong naman ako! Sigaw ni Zyril mula roon na may dalang mga shopping bags. Agad na lumapit si Jacob kay Zyril at tinulungan itong magdala ng mga pinamili nito. Nang makalapit sa sasakyan, saka lang napansin ni Zyril sa Althea. Oh, so nagkita na pala kayong dalawa. Pauwi ka na rin ba, bunso? Oo, magbubuk na ako ng sasakyan. Wag na. Total, nandito ka na rin naman. Sumabay ka na sa amin ni Jacob. Madadaanan din naman namin ang kondo mo eh. Naku ate, wag na, nakakahiya. Saad ni Thea kahit ang totoo, hindi lang siya komportable na magkakasama silang tatlo sa iisang sasakyan. Ate mo ako, Althea. Sumunod ka na lang sa akin kaya tara na. Binuksan ni Zyril ang pinto ng backseat, kaya wala nang nagawa si Althea kundi sumakay. Pinagbuksan ni Jacob ng pinto sa front seat si Zyril, at nang makasakay ang babae, sumakay na rin si Jacob sa driver's seat. Nang mailagay ang pinamili sa likod. Bago pa man paanda rin ang sasakyan, tumingin si Jacob sa rearview mirror at agad umiwas ng tingin si Althea. Jake, how's your work? Tanong ni Zyril. It's good. Medyo pagod pero okay naman. So kayo naman, kumusta ang pag-shopping niyo? Nakalimutan ko sabihin sa'yo na nagkita kami ng kapatid ko. She just landed from her flight. Oh, what about we invite her for a dinner in our house? Althea, busy ka ba tonight? Sa bahay ka muna. Hindi na ate. Pagod din kasi ako sa flight.
Magpapahinga na lang ako sa kondo. Ang makasama nga lang sina Jacob at Cyril sa loob ng sasakyan, sa loob ng maikling oras, hindi na siya sanay. Ang makasama pa ba silang dalawa sa bahay ng mga ito at makasabay kumain? Pakiramdam ni Althea, kapag pumayag siya na maglaan ng ilang oras pa na magkasama silang tatlo, magiging torture na yon para sa kanya. Oo nga pala no, sayang, pero next time ha? Sure ate. Tipid nang umiti si Althea at naisipan na lang na tumingin sa bintana. Oo nga pala Jake, malapit na ang first wedding anniversary natin. May plans ka na ba? Saglit na napatingin si Althea sa dalawa nang mabanggit yun ni Cyril. Ngunit agad din naman niyang binalik ang tingin sa bintana. Cyril, I think it's not the right time to talk about that. Mamaya na sa bahay. Why not? I'm sure that my sister won't mind, right, Thea? Nilingon ni Cyril ang dalaga sa backseat. Isang tango lang na may pilit ng ngiti ang ginawad ni Althea. Ngunit sa loob niya, di niya maiwasang mainis. Dahil tila ba nananadya si Cyril na pag-usapan yung sa harap niya. Pero may karapatan ba si Althea na mainis? Mag-asawa naman ang dalawa. At wala naman siyang papel sa buhay ng mga ito. Matagal na siyang out of the picture. Nagpakawala ng buntong hininga si Jacob. I'm tired, Cyril. Palagi ka namang pagod pagdating sa akin eh. Bakas ang pagtatampo sa boses ni Cyril bago tumingin sa bintana. Tahimik lang na nakikinig si Althea sa likod. Don't talk like that, Cyril. Pag-aawayan ba na naman natin to? Kasi kung oo, pwede bang hintayin mo na natin makauwi tayo? Nakakahiya sa kapatid mo. Why, Jacob? Is it because she's your first love? At ako ang pinakasalan mo lang dahil sa arranged marriage? Cyril, I said we will talk about that later. Ganyan ka naman palagi eh. Kapag uusapan natin tungkol sa kapatid ko, umiiwas ka. Sa puntong yun tumikim na si Althea upang mapunta ang atensyon ng dalawa sa kanya. Dito na ako. Tinigil ni Jacob ang sasakyan sa harap ng residential building na tinutuluyan ni Althea. Hindi nila napansin na nakarating na sila. Pagbaba niya, nagpaalam siya kay Cyril. Nang makaalis ang sasakyan, nakahinga ng maluwag si Althea dahil akala niya, madadamay pa siya sa away ng dalawa. Kinabukasan, bumisita siya sa mansyon ng mga magulang. Nang sumunod na araw, bumalik na siya sa trabaho. Habang nasa opisina, nakarinig siya ng katok at pagbukas no nakita niya si Jacob. Busy ka? Jacob, what are you doing here? Dumaan lang ako. Kaya, nandito ako ngayon. Hindi rin kasi tayo masyado nakapag-usap ng isang araw. Tumayo si Althea at inanyayahan niya ang lalaki na maupo sila sa sofa. Alam ba ni ate na pumunta ka dito? Nope. She should not know. Nangunot ang noon ni Althea. Naglilihim ka sa kanya. Alam mo ba kung anong mararamdaman niya kapag nalaman niyang pinupuntahan mo ko? You are married now, Jacob. Kailangan open ka kay ate. Kasal lang naman kami sa papel. Pero hindi ako committed sa kanya. Alam mo naman siguro yon. Tumayo si Althea at tumalikod sa direksyon ni Jacob. Why can't we just move on about the past, Jacob? Kapag nagpatuloy tayo na makulong sa nakaraan, marami lang tayo masasaktan. Naisip mo ba yon? Kahit nakapalit nun, kasiyahan nating dalawa? Hindi na malaya ni Althea na nasa likod niya na si Jacob at nakahawak na ito sa mga balikat niya. We can't be happy together, Jake. Noon hanggang ngayon hindi tayo magiging masaya. But I'm happy when I'm with you. And I know that you feel the same. Ang isang kamay ni Jacob napunta sa baba ni Althea upang iangat ang mukha ng dalaga at mahalikan niya ito. Nang maramdaman ni Althea ang init ng labi ni Jacob, napapikit siya. Sinasabi ng isip niya na itulak si Jacob, ngunit tila ba may sariling pag-iisip ang kamay niya. At imbis na itulak si Jacob, hinawakan niya ang mukha nito. This is wrong, Jacob. Bulong ni Althea na maghiwalay ang labi nila. Nothing is wrong when it comes to real love, Althea. Hinarap ni Jacob ang katawan ni Althea sa kanya at muli niyang inangkin ang labi nito. Sa pagkakataong yun, mas mapusok yun at mas malalim. Isinandal ni Jacob si Althea sa pader at pinulupot ang kamay sa bewang nito. Pareho silang kinakapos sa hininga.
Ngunit walang sino man sa kanila ang nais tumigil. Kumilos ang kamay ni Jacob patungo sa ilalim ng suot na pencil skirt ni Althea. Napaliyad si Althea nang maramdaman ang kamay ng lalaki sa pagkababae niya. Bawat halik ni Jacob, tila kakaibang mahika ang naibibigay nun sa kanya at nagpapawala sa katinoan ni Althea. Mas lalo niyang hinila ang batok ni Jacob upang mas lalong mapalalim ang halik nilang dalawa. Ayaw niya itong matapos. Sabay silang napalayo sa isa't isa nang biglang magring ang cellphone ni Jacob mula sa bulsa nito. Tumalikod si Jacob upang sagutin yon at pagkatapos humarap siyang muli kay Althea. I have to go. Something urgent came. Okay lang. Ingat. Hindi makatingin si Althea sa mga mata ng lalaki. Kung kanina, hindi niya mapigilan ng sarili na manlaban ng halik kay Jacob. Ngayon hindi niya na alam kung paano haharap dito dahil sa kahihiyan. May kinuha ang lalaki na maliit na card mula sa wallet at binigay yon kay Althea. This is my number. Kung kailangan mo ng tulong, kung gusto mo na magkita tayo, tawagan mo lang ako. Muna na ako, Althea. Isang mabilis na halik sa pisngi ang ginawa ni Jacob sa kanya bago umalis. Napaupo siya sa sofa at saka napahawak sa kanyang ulo. Anong ginawa ko? Bakit kahit anong pilit kong kalimutan yung nararamdaman ko para sa kanya, hindi ko magawa? Bakit sa isang halik niya lang nangihina agad ako? Malito. Maling-malito. Kasal siya sa ate ko. Alam kong mali pero bakit ang hirap labanan? Mangiyak-ngiyak na saad ni Althea sa isip bago inihilamos ang palad sa muka. Dahil sa nangyari, maghapon siyang wala sa sarili. Hirap siyang mag-focus sa ginagawa niya. Kaya minabuti na lang niyang magpahinga muna. Nang makauwi kinahaponan sa kondo, naligo siya at nagpalit ng damit. Pupuntahan niya ang kondo kung nasa ng anak at si Lily. Nagtungo si Althea sa pinto ng kondo at nabuksan niya ito. Nanlaki ang mata niya nang makita si Jacob sa labas. Naakmang kakatok pa lang sa pinto. Suot pa rin ito ang office suit, ngunit fresh na fresh ang dating. Jacob? Ba't parang nakita ka na multo? Hindi ko lang in-expect na nandito ka. Gabi na. I bought your favorite, Graham cake. Inangat ni Jacob ang hawak na Tupperware. Saka lang niya napansin ni Althea. Nagliwanag ang mata niya nang makita yon. Naglalaway siya agad kahit di pa yun bukas. Salamat. Halika, tuloy ka. Nang maisarado ang pinto, nag-send siya ng message kay Lily at sinabing malilate siya ng dating. Nice place. Dumaan ako sa Dasamis pero ang sabi ng empleyado mo maaga ka umuwi. Naupo si Jacob sa sofa. Sa kanya pinatong ang dala sa mesa. Bakit ka napadalaw? May nakita kasi ako nagtitinda ng Graham cake sa harap ng building namin. At naalala kong paborito mo to. It's perfect to eat while watching movies. Sabay na saad nilang dalawa at nagtawanan pa sila. Oo, naalala ko yon. Nakakamiss din. Nagkatinginan silang dalawa. Isang ngiti ang kumurba sa labi ni Althea bago siya tumingin sa dala ni Jacob. Ihanda ko lang to sa kusina. Feel at home. Kinuha ni Althea ang Tupperware at dumiretso na sa kusina upang maglagay sa mga platito. Sa may sala, nakita niya si Jacob na nagtanggal ng coat. Binuksan nito ang smart TV at naghanap ng papanoorin na movie online. Napangiti si Althea. Parang noon lang. Kapag bumibisita si Jacob sa kondo niya, may dala itong Graham cake. At ganitong-ganito ang ginagawa nila. Siya, maghahanda ng kakainin sa kusina. Si Jacob naman maghahanap ng panonoorin nila. Hindi niya naisip na magagawa pa nila yung muli. Bumalik siya sa sala dala ang pagkain at nagsimula na silang manood ng isang action movie. Akala ko dati, hindi na tayo magkakasama ng ganito. Nakaupo sa sofa kumakain ng Graham cake at nanonood ng movie magkasama na walang pakialam ko abutin tayo ng umaga. Biglang sabi ni Jacob sa kalagitnaan ng pinapanood nila. Napatingin si Althea sa lalaki. Wala namang permanente, Jacob. May mga bagay na kailangan magbago para sa ikabubuti ng lahat. But some things cannot be changed. There are things that remain stagnant no matter how hard people try to change them. Napatango si Thea.
Kahit na anong pilit niyang magbago ang sitwasyon, hindi niya mababago na may anak silang dalawa. Maaaring kaya niyang tiisin na hindi mahalin si Jacob, ngunit alam niya sa sarili na mahihirapan siyang baguhin yun. Na tila ba hindi yun mababago kahit ilang taon pa ang lumipas. At oo, alam niya rin sa sarili niya, simula na magkita silang muli, na may pagmamahal pa rin sa lalaki ang kanyang puso. Ganon din ang nadarama ni Jacob para sa kanya. Napatingin sila sa pinapanood. Ang bidang babae, tinanggap na ang fate niya na mamamatay na siya dahil wala na siyang matakbuhan mula sa nais na pumastang sa kanya. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin at tatanggapin na lang natin kung ano nakatadhana mangyari. We should not give our hopes to the destiny, Althea. Tayo ang gumagawa ng tadhana natin. That's bullshit! It's true. We can still fix everything. Sabihin mo lang sa akin at hindi ako magdadalawang isip gumawa ng aksyon. Dahan-dahang tinignan ni Althea si Jacob. Kita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Gusto niya umuo ngunit may pumipigil sa kanya. Nasa harapan niya na ang kasiyahan na hinahangad niya sa buhay. Ngunit pakiramdam niya magiging makasarili siya kapag sinunod niya ang sinasabi ng kanyang puso. Hinawakan ni Jacob ang mukha ni Althea. Althea, kahit di mo sabihin, alam ko ako pa rin ang laman yan. Let's make things straight and right this time. Nasa gitna sila ng pagtititigan at akmang maglalapit na ang kanilang mukha nang biglang tumunog ang cellphone ni Althea. Agad niyang sinagot yun na makita ang pangalan ni Lily sa screen. Hello, Lily? Hello, ma'am. Nasaan na po kayo? Di po kasi tumitigil sa pag-iyak si Lander. Hindi ko pa alam gagawin ko. Kanina pa po siya iyak ng iyak. Mula sa kabilang linya, narinig ni Althea ang iyak ng sanggol. Si Lander? Sige, pupunta na ako. May inayos na ako pero pupunta na ako, ha? Binaba niya ang tawag. At nang humarap siya kay Jacob, naging seryoso ang tingin nito. Lander? Bumaba ang lahat ng dugo mula sa ulo ni Althea nang marinig ang sinabi ni Jacob. Nakalimutan niyang kasama niya ang lalaki at hindi niya naisip na maririnig dito ang usapan nila ni Lily. Hindi pa siya handa na ipaalam ang katotohanan kay Jacob. Jacob, I'm sorry. Sabi mo wala kang boyfriend. Pagak na tumawa si Jacob sa katumayo. Nangunot ang noon ni Althea. Ano ibig mong sabihin? Hindi mo naman sinabi na may Lander ka na. Kaya ba hindi ka makasagot kapag gusto kong ayusin na lahat na nangyayari ngayon? Dahil wala ka na rin balak bumalik sa akin, kala ko pareho tayo ng nararamdaman pero mukhang nagkamali ako. Jacob, wait! Dumiretso si Jacob sa may pinto at walang lingong lumabas. Napaupo na lang muli si Althea at saka huminga ng malalim. Mas mabuti nang isipin niya na boyfriend ko si Lander. Sa ngayon, hindi niya muna dapat malaman na kaanak kaming dalawa. Kinabukasan, tumawag si Irene kay Althea at inimbitahan itong kumain ng hapunan sa mansyon. Wala namang nakikitang mali si Althea para tumanggi sa imbitasyon dahil matagal na rin simula nung huling kain nila na magkakasama. Ngunit pagdating niya sa mansyon, hindi niya inaasahan na nandoon si Cyril kasama si Jacob. Bawat subo ni Althea ng steak parang hirap siyang lumunok. Lalo na't kumakain siya kasama ang dalawa at ang mga magulang nila sa iisang mesa. Masaya akong nakarating kayong tatlo. Simula nang maikasal itong si Cyril at magpunta ka ng Amerika, Althea, mas lalo naging malungkot ang mansyon na ito para sa amin ng daddy niyo. Ang bilis ng panahon, ang lalaki niyo na. Dito ka na lang ulit tumira, Althea. Di mo na kailangan sa kondo mo tumira. Mapupunta rin naman itong mansyon na to sa'yo pagdating ng panahon. Hindi po pwede. Malapit po yung trabaho ko sa tinutuluyan kong kondo ngayon. Kung gusto niyo po, bibisita na lang ako ng madalas. That's great, anak. Maaasahan ka talaga namin. Napakaswerte namin sa'yo. Dahil alam naming hindi mo kami iiwan. Tumikim si Cyril. Kaya naman, napatingin silang lahat sa babae. Kung di niya pa yun ginawa, baka nagmistulan na naman siyang hangin na hindi man lang pinagtutuunan ng pansin. Hayaan niya na siya. 26 years old na yan at sa tamang edad na. Dapat nga pinag-aasawa niya na siya eh. Napataas ang isang kilay ni Irene. Hindi pwedeng mag-asawa ang kapatid mo. Sino na lang magmamanage sa negosyo natin? Bakit?
Kapag po ba nag-asawa siya, hindi na siya pwede magtrabaho? Mas makakapag-focus siya sa pagpapalago ng negosyo natin kung wala siyang anak at asawa. At saka, wala naman sa isip ni Althea magkaroon ng sariling pamilya. Sapat na sa kanya nandito kami ng daddy niyo, hindi ba Althea? Napatingin mo na si Althea kay Zyril. Natila nangungusap ang mga mata. Saka siya tumingin sa mga magulang at tipid ng umiti. Opo. See? Your sister can stand on her own feet. Hindi niya kailangan ng lalaki. Umirap si Zyril at kumain na lang. Let's talk about you and Jacob. Kamusta naman kayo? Kailan niyo ba kami bibigyan ng apo? Pag-iiba ni Peter ng usapan. Lumawak ang ngiti ni Zyril dahil sa wakas napansin din siya ng mga magulang. At sa kauna-unahang pagkakataon naging interesado ang mga ito sa kanya. Masaya naman kami, Mommy, Daddy. Hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol sa bagay na yan. Ikaw, Jacob. Kanina ka patahimik. Ano bang iniisip mo, iho? Oh, he's just tired. Alam niyo na masyadong busy sa work niya. Pagsagot ni Zyril, kahit di naman siya ang tinatanong. Mabuti naman at maayos kayong dalawa. And I guess you two are getting along. Sinabi ko naman sa inyo, alam namin na makabubuti sa inyong magkapatid. Yes, Mommy, to be exact. Medyo nakaka-stress pala magkaroon ng asawa na kagaya ni Jacob. Maraming umaaligid eh. Hindi alam ni Althea kung guni-guni lang ba niya o sadyang sumulyap si Zyril sa kanya nang sabihin nito yon. Nababother nga ako minsan kasi itong si Bunso, single. Baka mamaya magustuhan din si Jacob. Natahimik silang lahat. Nagdilim naman ang mukha ni Jacob. Sa kanya mahigpit na hinawakan ang kamay ni Zyril. Sa ilalim ng lamesa. Zyril, that's enough. Why? Come on, Jake. I'm just joking. Sinundan pa yun ni Zyril ng malakas na tawa. Tumawa na lang din sina Peter at Irene. Si Althea naman nakitawa lang din. Ngunit agad na kinuha ang baso ng tubig at inubos yon. Nang matapos ang hapunan, nagtipon-tipon sila sa sala upang magkwentuhan. Ngunit nagpaalam si Althea na magpapahangin muna sa bakuran nila. Bunso, ba't di ka pumasok sa loob? Mahamog na, baka magkasakit ka. Napalingon si Althea kay Zyril nang bigla itong dumating. Papasok ako mamaya, nagpapatunaw lang. Baka umalis na rin ako maya-maya. Ganun ba? Sumabay ka na sa amin ni Jake para hindi ka na mag-book ng sasakyan. Natahimik silang dalawa pansamantala. Pareho nilang in-enjoy ang lamig ng gabi at ang bumabalot na katahimikan sa bakuran. Naaalala nila ang mga memories nila roon nung mga bata pa sila. Na ngayon, hanggang alaala na lang dahil may kanya-kanya na silang buhay. Bunso, kung hindi mo mamasamain, may tatanong ako sa'yo. Gusto ko maging honest ka kay ate. Ano yun? May nararamdaman ka pa ba kay Jacob? Hindi agad nakasagot si Althea. Ngunit kalaunan tumugon din. Wala na. Matagal nang wala. Pagsisinungaling niya. Naniniwala siyang yun ang safe na sabihin para sa sitwasyon nila ngayon. Mabuti naman. Alam mo kasi ang si Jacob, di naman siya mahirap mahalin eh. Minahal ko na siya sa maikling panahon na magkasama kami. Wala naman sigurong problema yun sa'yo? Oo naman. Asawa ka na niya. Kalimutan na natin na nakaraan. Salamat, Althea. Best friends/sisters pa rin naman tayo, di ba? Of course. You're my forever bestie and ate. Sinakop ng guilt ang dibdib niya nang maalala ang muntik na mangyari sa kanila ni Jacob sa opisina. At ang pagdalaw nito sa condo unit niya. Lahat yon hindi alam ni Zyril. Bukod pa ron, hindi niya sinasabi kay Zyril ang tungkol sa anak nila ni Jacob. Ate mo ako kahit anong mangyari. Kung may problema o iniisip ka, ako ang dapat ang una makakaalam, okay? Yes, that's for sure. Marami na siyang nililihim sa ate niya. Bagay na salungat sa naging tugon niya. Balak niyang sabihin kay Zyril ang katotohanan. Ngunit alam niyang masasaktan ito. Ngayong alam na ni Althea na mahal na rin ni Zyril si Jacob. Bata pa lang sila, hindi na naging masaya ang buhay ni Zyril dahil sa pagkukumparang ginawa ng mga magulang nila. Kaya naman ngayon na mukhang masaya na ito kay Jacob. Ayaw ni Althea na siya maging rason upang matuldukan ang kasiyahang yon.
Kalauna nagkayayaan na rin silang umuwi. Are you sure that you don't want me to come along? Tanong ni Zyril nang tumigil ang sasakyan sa bahay nila ni Jacob. Yup, magpahinga ka na. Ako na mag-aatid sa kapatid mo. Nilingon ni Zyril si Thea sa backseat na abala sa pagtitipa sa cellphone. Mauna na ako bunso Message ka kapag nakauwi ka na. Yes ate, good night. Bumeso muna sila sa isa't isa. Saka bumaba si Zyril ng kotse. Naiwan na lang si Jacob at Althea sa sasakyan, kaya naman mas lalo nabalot ng katahimikan nito. Nang makarating sa parking space ng kondo ni Thea, hindi pa siya agad bumaba. Salamat sa paghatid. Pwede ba mag-usap muna tayo bago ka bumaba? Tungkol saan naman? Nagpakawala ng buntong hininga si Jacob. Bumaba siya ng sasakyan at akala ni Thea may pupuntahan nito, ngunit sumakay lang si Jacob sa backseat upang magkatabi sila. Gano'n na kayo katagal ni Lander? 1 taon na kami. Sa Amerika mo siya nakilala? Oo, magkapit-bahay kami. Mahal mo siya? Oo naman. Nangunot ang noon ni Jacob. Break up with him. Ano? Nababaliw ka na ba? At sa tingin mo gagawin ko yun dahil sinabi mong gagawin ko? You're absurd. Nagsisinungaling ka. Hindi mo siya mahal. I can see it in your eyes, Thea. May hindi ka sinasabi sa akin. Umiwas ng tingin ng dalaga ngunit agad namang binalik ni Jacob ang tingin ni Althea sa kanya sa pamamagitan ng paghawak ni Jacob sa baba nito. Ano bang pumipigil sa'yo? Para piliin ang sarili mo kahit ngayon lang. Para piliin mong kasama ako. Althea, naging duwag ka nun para sa atin. Kailan ka ba magiging matapang kasama ko? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? O nagbubulag-bulagan ka lang? You're married to my sister. For Pete's sake, Jacob. And she loves you. I don't want to ruin that. Pero hindi siya ang mahal ko. Palagi mo siyang iniisip. Pero paano ang nararamdaman ko, Althea? Minsan ba naisip mo kung nasasaktan ako? Naisip mo ba? Noon, yung naramdaman ko na hindi ka pumayag na ipaglaban yung relasyon natin? Sobrang sakit nun para sa akin. Tumulo ang luhang matagal nang pinipigilan ni Althea na bumagsak. Matagal na siyang nagpapanggap na malakas ngunit gusto niyang maging mahina ngayon sa harapan ni Jacob dahil hindi niya na talaga kaya. Isinubsob niya ang noo sa dibdib ni Jacob at saka doon umiyak. I'm sorry for being coward. I just don't know what to do. I don't want to disappoint my parents. I was scared to take risk. At oo, mahal pa rin kita. Kahit kailan di naman niya nawala Hinawakan ni Jacob ang mukha ng babae. Sa kanya pinunasan ng luha nito. Can we try it again? Hindi yan sinagot ni Althea. Bagkos, siya na ang umabot sa labi ng lalaki. Saka dinala ang init ng labi sa isa't isa na parang wala ng bukas. Sa mga oras na yon, wala siyang ibang iniisip kundi ang sarili at si Jacob. Sa kotse, may nangyari sa kanila. Napuno ng ingay ang sasakyan at saksi ang gabi sa pagmamahalang pinagsaluhan nila kahit sandali lang. Kinabukasan nagising si Althea sa tunog ng alarm ng cellphone niya na nasa nightstand. Agad niya yung pinatay ngunit maya-maya tumunog ulit yon dahil sa isang mensahe. Binasa niya. Galing ang mensahe mula kay Jacob. Good morning. Papasok na ako sa work. Have a nice day. I love you. Isang ngiti ang kumurba sa kanyang labi at agad nagtipa ng reply. Good morning, I just woke up. Ingat sa work and have a nice day too. I love you too. Bumangon si Althea na animoy lumulutang siya sa ulap. Matapos magawa ang paghahanda niya ng umaga, dumaan siya sa kondo ng anak bago siya dumiretso sa trabaho. Napansin ni Lily ang isang hikaw niya na nawawala. Na hindi pala napansin ni Althea. Ngunit hindi ngayon masyadong inisip dahil baka nahulog lang yun sa kondo niya. Kaya tinanggal niya na lang din na isa pang hikaw. Pagpasok pa lang sa main branch ng The Sammys, sinalubong na siya ni Regine. Good morning, ma'am. Mukhang blooming kayo today Sus, nambola ka na naman, Regine. Totoo nga, ma'am, kasing blooming yung bulaklak na dumating kanina para sa inyo. Bulaklak? Kunot noon niyang tanong. Opo, may nag-deliver kanina ng red roses. Nilagay ko na lang po sa opisina niyo. Anonymous daw yung nagbigay Mukhang may secret admirer kayo, ma'am. Sa tono ng pananalita ni Regine, tila kinikilig to.
Pagpasok ni Althea sa opisina, nakita nga niya ang tinutukoy ni Regina bungkos ng pulang rosas. Agad niyang dinaya lang numero ni Jacob, na sumagot naman agad. Hello, gorgeous. Nakita mo na ba yung pinadala kong bulaklak sa'yo? Oo, pero para saan ba to? Kailangan ba may okasyon kapag nagbibigay ng bulaklak? I just want you to have a good day. Alam kong paborito mo yan. Salamat. I-display ko ito rito sa opisina. Napapairap na sagot ni Althea habang nakangiti ng malawak. I'll hang up now. I have a meeting 3 minutes from now. Inaamoy-amoy ni Althea ang mga bulaklak, saka yun nilipat sa flower vase na nasa glass table ng lounge area ng opisina. Nagsimula na si Althea sa trabaho. Naging productive siya at sa tingin niya, nakatulong ang mga rosas upang ibusang mood niya sa araw na yon. Dahil sa bango ng mga ito at ganda. Nang malapit na ang hapon, nakatanggap siya ng message mula kay Zyril. Iniimbitahan siya dito sa bahay ng mga ito upang magkwentuhan. Kaya nang matapos siya sa trabaho, dumiretso muna siya sa bahay ni Zyril at Jacob. Ang lalaki naman hindi pa umuuwi. Kamusta naman ang trabaho? Okay naman ate. Ang daming customer ngayon, kasagsagan kasi ng graduation ng mga estudyante. Ikaw ba? Maghapon ka lang ba dito sa bahay? Oo, madalas mag-isa ako dahil nasa trabaho si Jacob. Kaya nga namimiss kitang kasama mag-shopping minsan eh. Hayaan mo ate kapag free ako, lalabas tayo. Siya nga pala may bibigay sana ako sa iyong regalo. May kinuha si Zyril na maliit na kahon sa tabi niya, saka yun binigay kay Althea. Wow, ate ano to? Nagabala ka pa. Nakangiti si Thea habang hawak ang maliit na kahon. Sa tuwing makakatanggap siya ng regalo kay Zyril, excited siya palagi dahil sigurado siyang maganda yon. At bawat regalo na binibigay ni Zyril, pinahahalagahan niya habang buhay. Buksan mo. Ginawa nga niya ang sinabi nito. Nag-e-expect siyang kwintas o kaya naman singsing. Ngunit nawala ang ngiti niya nang makita ang isang hikaw sa loob. Ang masama pa nito nag-iisa lang yon. At pamilyar kay Althea ang itsura nito. Oh, ba't natahimik ka? Familiar ba? Mukhang hinahanap mo yan kanina pa. Ate, hikaw ko to, paano? Hindi ko naisip na marunong ka na maglihim sa ate mo. Thea. Tumayo si Zyril at naglakad-lakad habang magkakrus ang braso. Noong nakita ko kayo ni Jacob na magkausap sa mall, nagkaroon na ako agad ng masamang pakiramdam sa inyong dalawa dahil may past kayo. Pero syempre naniwala ako sa sinabi mo na wala kang nararamdaman para sa kanya. Pero nung sinundan ko si Jacob isang gabi, nakita ko siyang dumiretso sa kondo mo. At ang tagal niya bago nakalabas. Bobo ako, Althea. Pero hindi ako tanga. Parang hindi maintindihan na may nangyayari sa inyo. Kagabi lang akala mo siguro panatag ako magkasama kayong dalawa. Nag-iwan ako ng maliit na camera sa sasakyan at doon napanood ko yung kababuyan na ginawa niyo. Namutla si Althea. Ngunit kahit nabisto siya, sinubukan niyang hawakan ng kamay ni Zyril. Ate, magpapaliwanag ako. Tigilan mo ako, Thea. Tinulak ni Zyril ang babae. Kailan niyo pa ako niloloko, ha? Kailan ka pa nagsisinungaling sa akin? Ate, ba't kung makapagsalita ka parang napakalaki ng kasalanan ko sa'yo, ha? We both know that you and Jacob are just married by papers. Ako ang totoong mahal niya. At alam mo yan. Sinusumbat mo sa akin ang sinabi ko sa'yo na wala akong nararamdaman para sa kanya. Pero ikaw tong naunang kumain ang sinabi mo nung kasal mo. Sinabi mo na wala kang nararamdaman para kay Jacob dahil ginagalang mo ang nakaraan namin. Tapos ngayon galit na galit ka sa akin? Wala akong pakialam sa dati. Ang mahalaga, yung ngayon, Althea, legal kami mag-asawa at kasal. Wala kang karapatang sulutin siya dahil asawa ko siya, malandi ka, selfish. Isang malakas na sampal ang binigay ni Zyril kay Althea. Sandaling natigilan si Althea sa ginawa ni Zyril. Kahit kailan, hindi siya nito sinaktan. Ngayon pa lang, at doon siya nagising. I always do everything for you to be happy, so you won't feel excluded in our family. Inagawa ko lahat sa'yo to the point na sinakripisyo ko pati pang sarili kong kaligayahan. Nung nalaman ko mahal mo na rin si Jacob, akala mo ba, hindi ko sinubukang hindi na muling mahalin siya? Kahit ang totoo, hindi nagbago yung pagmamahal ko para sa kanya. Never ako naging masaya, ate. Kasi ikaw ang lagi kong iniisip. Oo, naging duwag ako nun, pero ngayon gusto ko nang maging matapang. Pagiging selfish pala ang tawag doon.
Kahit anong sabihin mo, hindi na ako naniniwala sa'yo. Umalis ka na! Lumayas ka na sa pamamahay ko. Hindi nagdalawang isip si Althea na umalis dahil masyado siyang nasaktan. Pag-uwi niya sa kondo, umiyak lang ng umiyak si Althea. Gusto niya na makakausap kaya tinawagan niya si Jacob na agad namang dumating. Sinabi ni Althea na alam na ni Zariel ang lahat at kung anong nangyari kanina. Patuloy lang sa pagpapatahan si Jacob sa kanya. Stop crying. Aayusin ko ang lahat ng ito. Hinalikan ni Jacob ang kanyang noo. Paano? Huwag mo yung isipin ako ng bahala. Tumango si Althea. Sa kanya niyakap ang lalaki. May tiwala siya rito at sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi niya kailangang problemahin lahat dahil may kasama na siya. Nang mapagod sa pag-iyak, binuhat siya ni Jacob patungo sa kwarto at binaba sa kama. Aalis ka na ba? Umiling ang lalaki. Hihintayin muna kita makatulog. Nahagip na mga mata ni Jacob ang isang picture na nasa nightstand at kinuha niya yon. Picture yun ni Althea habang karga ang isang sanggol at sa frame may nakaukit na baby lander. Nanlaki ang mata ni Althea nang makita yon kaya mabilis niyang hinablot mula sa lalaki. Sa isang iglap na wala ang antok niya. Jacob, mabuti pa umuwi ka na. Anak mo si Lander? Hindi mo siya boyfriend? Umiwas ng tingin si Althea. Pinag-iisipan pa niya ang sasabihin, ngunit nabunyag na ang lahat. Wala na siyang maisip na dahilan para magsinungaling pang muli sa isang tao na walang ibang ginawa kundi magpakatotoo sa kanya. Anak natin. Napatayo si Jacob. Napahilamos to sa muka. Nagkaanak tayo, hindi mo sinabi. Sinusubukan pa rin ni Jacob na iproseso sa utak niya lahat ng nangyayari ngayon. Tumayo si Althea at niyakap niya mula sa likod si Jacob habang hawak pa rin ang picture. I'm sorry. Sa sitwasyon natin hindi ko na naisip yon dahil masyado nang magulo. Humarap si Jacob kay Althea. Ang buong akala niya, galit ang makikita niya sa mga mata ni Jacob, ngunit kabaliktaran yon. But you should have told me this. May karapatan ako dahil anak ko rin siya. Ba't di mo sinabi agad? E di sana nasamahan kita ng mga panahong nahihirapan kayong dalawa. Why would I be mad? I understand your reason. But can you at least assure me na wala ka nang tinatago sa akin? Wala na, sorry talaga. Niyakap ni Jacob ang dalaga. Sa kanya hinalikan ang noon nito. I want to see him. Kagaya ng hiling ni Jacob, sinama niya ito sa kondo kung nasa ng anak nila at nang makita ni Althea kung gaano kasaya si Jacob sa piling ni Lander. Sa kanya lang naitanong sa sarili niya kung bakit niya hindi ito ginawa ng mas maaga. Napadalas ang pagbisita roon ni Jacob. Bawat punta ng lalaki may dala itong pasalubong para kay Lander. Masaya siya na makitang mabuting ama si Jacob sa anak nila at mas lalo lang nagkaroon ng dahilan si Althea upang ayusin ang lahat. 2 linggo ang lumipas at naging abala si Althea sa opisina. Isang araw bigla na dumating si Zariel, ngunit kalmado na ito. Mahahalata sa mata nito na ilang gabi na itong umiiyak at walang tulog. Nag-file na ako ng annulment. Nilapag ni Zariel ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Nagpunta ka lang ba talaga dito para sabihin yan? Gusto ko rin mag-sorry sa mga nasabi ko at nagawa ko sa'yo. Kapatid kita, hindi dapat tayo nagkakasakitan. Sorry din. May kasalanan din ako sa'yo. Pareho tayo nagkamali. You're right. Actually, hindi lang ako nagpunta dito para sabihin sa'yo yan. Gusto ko rin sana magtanong kung pwede ba akong makabisita sa pamangkin ko. Nangunot ang noon ni Thea. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Jacob. Pero huwag kang magalit sa kanya. Hindi naman niya sinasadyang masabi nung nag-away kami. Yun lang pala ang way para ma-realize ko na I had enough, Thea. Ayokong lumaki ang pamangkin ko na hindi kompleto ang magulang niya. Kaya nag-file na ako ng annulment. Natanggap ko na rin na hindi naman ako magugustuhan ni Jacob kahit kailan. Tumangulang ang dalaga. Kailan mo balak sabihin kina Mom at Daddy? Hindi ko pa alam. Pero pwede bang wag mo munang sabihin sa kanila? Gusto ko ako magsasabi ng totoo sa harapan nila. Of course, whenever you're ready. Hinawakan ni Zariel ang kamay ni Althea na nakapatong sa ibabaw ng lamesa at ngumiti sila sa isa't isa. Araw ang lumipas
Habang nasa sala ng kondo, sina Althea, Jacob kasama si Lander. Masaya silang pinapanood tumawa ang baby. So handsome. Manang-mana sa akin. Sus, ako talaga yung kamukha niyan. Mata pa lang o halata na ako yung kamukha. No babe, just accept it. Carbon copy ko siya. Naputol ang pagkukulitan nila na may biglang kumatok. Namalengke si Lily, kaya si Althea ang tumayo upang pagbuksan yon. Nakita niya sa labas si Zyril. Ate, akala ko mamaya ka pa darating. Bunso kasi si Mommy at Daddy. Agad na napunta ang tingin ni Althea sa dalawang tao na kasama pala ni Zyril, ang mga magulang nila. Mom, Dad, anong ginagawa niyo dito? Pagpasok sa loob, naghanda si Althea ng maiinom ng mga magulang at ni Zyril. Sa sala, nakaupo ang mga ito kasama si Jacob, nakarga sa mga bisig si Lander. Naupo si Althea sa tabi ni Jacob nang mailagay ang juice sa lamesa. How can you explain this, Althea? Nagkatinginan si Thea at Jacob. Pumunta po ako ng Amerika. Hindi dahil gusto ko magpahinga kundi para itago ang pagbubuntis ko. Bakit ka naglihim sa amin? Kundi pa kami bumisita sa bahay ni Zyril at narinig na kausap ko sa cellphone at nabanggit ang tungkol sa pamangkin niya, hindi pa namin malalaman ang tungkol dito. We're really sorry. Natakot lang naman ako na ma-disappoint kayo sa akin. Sumingit naman si Jacob. That's true. Pinalaki niyo siya sa pressure, pero kahit kailan hindi niyo tinanong kung anong gusto niya dahil planado niyo na ang lahat. She wants to have a family. She wants to have a child. She wants to get married. At hindi lang sa inyo umiikot ang mundo ni Althea. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Jacob. Hindi namin alam. Kasi wala naman po kayong pakialam. Napalingon sila kay Zyril na magsalita ito. Lumaki kami na laging kinukumpara sa isa't isa. Alam niyo ba na may sama rin ako ng loob sa inyo? Kasi hindi niyo masuportahan yung gusto kong gawin? Sa totoo lang, Mommy at Daddy, ang hirap pong maging anak niyo. Natutok ni Irene ang bibig at bumaba ang tingin kay Peter. Tila ba natauhan ang mga ito sa sinabi ni Zyril? Parang bigla itong binuhusan ng malamig na tubig at namulat sa katotohanan. Nagsimulang humagulhol si Irene sa balikat ng asawa. We're so sorry, girls. It's our fault. I'm so sorry. Hindi namin alam na umabot na dito ang pagiging controlling namin sa inyo. Hindi namin gusto na hindi kayo maging masaya sa mga buhay niyo. The truth is, all we want is the best for the both of you. But I think we failed to be your parents. Nagkatinginan sina Zyril at Althea sa katumango. Lumapit sila sa kanilang mga magulang at niyakap nila ang mga ito. Kalimutan na po natin yun, Mommy and Daddy. Ang mahalaga ngayon, magkaayos na po tayo. Hindi pa naman po huli ang lahat para ituwid ang mga nangyari. But how? Everything is messed up because of us. E di pakasal niyo si Althea at Jacob para maging happy family na sila with baby Lander. Wika naman ni Zyril. Ngumiti naman si Peter. Yun na lang din ang tingin nilang magagawa nilang tama para sa buhay ng magkapatid. Tama ka, Zyril. Aside from that, we will help you build your own museum, anak. Wika ni Irene. Lumawak ang ngiti ni Zyril nang marinig yon. Talaga po? Thank you, Mommy and Daddy. Niyakap ni Zyril nang mahigpit ang mga magulang. At ganon din si Althea. Pagkatapos noon, pinalibutan nila si Lander at tuwang-tuwa ang mag-asawa na mahawakan ang kanilang apo. Nang matapos ang annulment process ni Zyril at Jacob, sunod naman nilang pinlano ang magiging kasal ni Jacob at Althea. Sabas-bas na rin ang kanilang pamilya at ang pagbibinyag kay Lander sa apelyido ni Jacob. Hindi rin nagtagal, nagpalitan na sila ng vows at namuhay ng malaya at payapa kasama si Lander. Habang si Zyril naman naging abala sa museum, nakatulong niya sa pagpondo ang mga magulang. It's okay to be selfless, ngunit minsan hindi naman krimen na piliin mo ang sariling kasiyahan. Kaya mo namang mapasaya ang mga tao sa paligid mo nang hindi sinasakripisyo ang pansariling kaligayahan. We all deserve to be loved and to love. We all deserve to be happy and we all deserve to have a choice in our lives. We just need to be selfish sometimes.
for ourselves. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Randall Barnaquea, Maria Cristeta, Anita Hernando, Nori, Beverly, Eileen Reynoso, Merlinda Aguilar at Janet Best. Maraming salamat po sa inyong lahat.